Kawawang Vice President Sara Duterte. Hindi welcome sa Australia? Bakit naman kaya? Magrarally lang naman sila doon. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Bago po natin pag-usapan itong matagumpay na rally ni Sara Duterte sa Australia, isang shoutout lang po muna sa magkakapatid na Krista Joy, Christopher, Christian at Cyrus Roda. Pinasya-shoutout po ng kanilang tatay na si Fernan Roda na isang taga-subaybay ng Usapang Tito Manny. Okay, nakita ko po itong post sa social media kanina at ang sabi dito, Filipino-Australians for Justice, Accountability, and Peace. Sara Duterte, not welcome here. So ito ay inilabas nila bago pa yung scheduled na rally ngayong June 22. At yan din ang sinabi sa akin ng classmate ko sa Northern Luzon Academy decades ago na si Dr. Janiel Tablang. Sabi niya kanina sa kanyang chat, "Good morning, classmate Manny. Have a blessed day. Sara is not welcome here at Gold Coast, Australia. Marami rin against sa planong rally nila sa Melbourne. Hindi nila gusto ang magulong rally dito sa Australia." Ayan, galing na po sa isang taga-Australia mismo. Ito pong classmate ko na ngayon ay isang matagumpay na doktor sa Australia. Classmate, kamusta kayo dyan? Okay, bakit naman kaya hindi welcome itong si Sara Duterte kasama na siyempre yung kanyang best friend na si Amy Marcos? Magrarally lang naman sila at mananawagan na pakawalan na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at pauwiin na. Para bang may mangyayari sa mga rallying ginagawa ni Sara Duterte, no? Hindi pa parang nakakaawa na itong grupo ni Sara Duterte? Punta siya ng punta sa iba't ibang bansa, nagrarally, bring home PRRD, pakawalan si PRRD, para magpakikinggan sila ng ICC. Kahit na ano pong gawing rally ng grupo ni Sara Duterte, hindi po makakaapekto yan sa desisyon ng ICC. Dahil may proseso pong pagdadaanan. Kung hindi sanay itong grupo ni Sara Duterte sa due process, dahil alam naman po natin na yung mga naging biktima ng EJK sa war on drugs ni dating Pangulo ay hindi po nakatikim ng due process. Yun siguro ang gusto mangyari ng kampo ni Sara. Kapag nag-rally sila ng rally, hindi natitignan ng ICC ang ebidensya. Kakalimutan na at isasantabi na yung investigasyon at pakakawalan na lang basta-basta ora mismo si former President Rodrigo Duterte. Hindi po ganun ang kalakaran dyan sa ICC. Ang ginagawa kasi nitong si Sara, magpupunta sa isang bansa, magrarally, at kung ano-anong kasiraan ang sasabihin. Hindi ba yan ang nangyari sa Dahig? Yung ginawang pambababoy ng mga Pilipino dyan sa Dahig, ayaw po ng mga Australians na mangyari sa kanila. O hindi ba biglang-bigla nagkaroon ng Duterte Park kung saan andoon yung ating mga kababayan na ilang beses na silang pinuntahan ng mga pulis? Mantakin nyo, biglang nagkaroon ng Duterte Park sa Dahig, nang angkin pa ang ating mga kababayan ng isang parte doon para sabihin, ito ang Duterte Park. Kaya yun ang ayaw mangyari ng mga taga-Australia, na maggulo sila. Dahil siguradong pag nag-rally itong kampo ni Sara Duterte, yung tahimik na lugar dyan sa Australia ay magugulo. Dahil yan naman ang hirap sa ating mga Pilipino Masyadong entitled. Akala nila po pwede na lang sila basta pumunta at sakupin ang isang parke o isang park dyan sa kung saan man silang bansa nagpunta at magsisisigaw sila ng Duterte! Duterte! Anong iisipin ng mga taga-ibang bansa sa atin? Na ang Pilipino ang hilig mag-rally? Hindi ba lang pabayaan ang proseso ng batas ang manaig? Hindi. Sa mga Pilipino, dapat daanin sa rally, dapat daanin sa pagsigaw-sigaw. Hindi uso sa atin yung due process, hindi uso sa atin ang batas. Lalo na sa grupo ng mga Duterte, meron silang sariling batas na sinusunod. At isa na dito, ang mag-rally na mag-rally. Bakit ba kailangan kasi sa ibang bansa mag-rally?
may maitutulong ba itong mga kababayan natin sa ibang bansa para mapauwi si former president? Bakit hindi dito? Dahil ba nauubusan na ng supporters itong si Sara Duterte? At kailangan pa niyang mangalap ng suporta sa ibang bansa? Sapat ba naman ang kanilang puwersa para mapauwi itong si former president? At pakawalan na lang nang wala man lang trial na yan ang gustong mangyari ng mga senador natin dito sa Pilipinas. Huwag nang dumaan si Sara Duterte sa due process. Huwag nang dumaan si Sara Duterte sa impeachment. Ipawalang sala na lang sa kagad-kagad. Kaya nga itong 18 senador na to handang-handa nang i-acquit si Sara Duterte. At ano ba itong mga pinagsasasabi ni Sara Duterte dyan sa Australia? Isa dito yung sitwasyon ng mga Pinoy sa Middle East. Dumayo si Sara Duterte sa Australia para ilabas yung kanyang pag-aalala sa mga Pilipinong naiipit sa giyera sa Middle East. Sabi kasi dito, sitwasyon ng mga Pinoy sa Middle East, ikinabahala ni VP Duterte. Uwe, talaga ba naman na ikinabahala ni Sara Duterte ang sitwasyon ng mga Pinoy sa Middle East? Bakit diyan ka sa Australia nagpunta? Dapat nagpunta ka at sinundo mo na sila sa Middle East para maipadama mo naman sa kanila na ikaw ay concerned. Para nga naman mas may impact. Makita ng mga taga-Australia na wow, talagang concern na concern si VP Sara sa ating mga kababayan na naiipit sa gera sa Middle East. Drama lang yan Halatang halata naman. Meron pa akong nakitang sinabi ni Sara. Ito yata yung plano ng ating gobyerno na mag-acquire ng missiles. Sabi kasi ni Sara Duterte, saan mo gagamitin yung missile? VP Sara says Philippines foreign policy must be friend to all. Nagdudunong-dunungan na naman yung Vice President ninyo. Saan daw gagamitin yung missile? Ibig sabihin, huwag tayong bumili ng missile. Bayaan mo na kayan-kayanin tayo ng mga bansang gustong sumakop sa atin tulad ng China. Huwag tayong bumili ng missile. Huwag natin palakasin ang ating kasundaluhan. Pero pag ginera tayo ng China, okay lang kasi tayo ay friend to all. Magpapabuli na lang tayo. Pero ano itong balitang nabasa ko? Ito ay ibinalita noong November 29, 2018. At sabi dito sa The Diplomat, New missile test highlights Philippines military modernization under Duterte. Kaya alam nyo, dapat kapag kayo ay nagbibitaw ng mga pananalita, tingnan nyo muna kung hindi babalik sa inyo. Kini-question ni Sara Duterte kung bakit kailangan natin mag-acquire ng mga missile. Dapat ang ating foreign policy is a friend to all. Pero hindi nangangahulugan na porque sinabi natin na tayo dapat is a friend to all, hindi na natin palalakasin ang ating militar. O dapat tanungin ni Sara Duterte yung tatay niya, bakit magkakaroon ng missile test nung panahon ng panunungkulan ng kanyang tatay? Yan ang hirap Kapag kayo, pwede. Pero kapag ginawa na ni PBBM, ko-questionin din nyo. Galing talaga ng Vice President natin. Brainy talaga. Ay meron pang sinabi si Sara Duterte na talagang conflicting. Tinatanong niya kung bakit daw kailangan bumili ng missile. Ang ating foreign policy dapat is a friend to all. Pero sinabi din niya, the Philippines is ill-equipped for war or any global shock due to the Marcos administration's lack of plan and direction. So ano ba talaga ate? Kine-question mo yung missile. Pero sasabihin mo naman na hindi handa ang Pilipinas para sa gera. Ayan na nga, naghahanda na nga, kaya kailangan bumili ng missile. Pero ngayon sasabihin mo, hindi handa ang Pilipinas. Sala ka naman sa init, sala ka sa lamig. Ano ba talaga ang gusto mo mangyari? Sasabihin mo na hindi tayo handa sa gera, pero kapag kailangan bumili ng mga artillery, ng mga equipment, ng mga kailangan sa gera, sasabihin mo, bakit tayo bibili niyan? Dapat tayo friend to all. Ay, nako talaga, kung di ka ba naman masiraan ng bait dito sa Vice President ninyo. Ewan ko sa inyo mga DDS, paano nyo na-tolerate itong mga pahayag na ganito ni Sara Duterte? Lagi niyang kinokontradict yung kanyang sinasabi. Ito kasi yung way ni Sara Duterte of gaslighting. Ano ba ang ibig sabihin ng gaslighting? Actually, itong word na to recently na lang pumasok sa kamalayan ng Pilipino Ang gaslighting kasi ayon dito, manipulate someone
using psychological methods into questioning their own sanity or powers of reasoning. Kasi imposible naman na si Bongbong Marcos ang ginagaslight ni Sara Duterte. Dahil hindi magpapagaslight si PBBM kay Sara Duterte, believe you me. Ang gustong i-gaslight ni Sara Duterte o yung manipulahin ang isipan ay yung mga supporters ng ating administrasyon. Dahil yung mga DDS, hindi na kailangan i-gaslight yan. Lahat ng sabihin ng mga Duterte, hook, line, and sinker, tinatanggap nila. Yung mga supporters ni President Bongbong Marcos, yun ang gustong manipulahin ni Sara Duterte ang isipan. Kaya pansinin ninyo, puro na lang siya paninira, puro na lang siya panliliit sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Masyado niyang ina-underestimate ang ating presidente. Akala naman ni Sara Duterte, ma-underestimate niya yung ating isipan. Hindi, nagkakamali ka. Ang naniniwala na lang sa iyo, Sara Duterte, ay si Amy Marcos at ang mga DDS. Kaya tinan nyo lahat ng statement ni Sara Duterte, may panliliit sa ating presidente at sa administrasyon na to, na akala mo naman, siya ang nakakaalam ng mga solusyon sa lahat ng problema ng bansa. Na akala mo naman, kayang-kaya niyang harapin ang mga problema natin. Ang problema na nga sa West Philippine Sea, puro no comments eh. Nakikita niyo ba yung mga session sa Quadcom, sa Senado? Kapag siya ang tinanong, magkakanda utal-utal na yan at ipapasa sa katabi o kung kanino man undersecretary yung pagsagot doon sa tanong na dapat siya ang sumasagot. Tapos ang gustong mangyari ni Harry Roque ay magbitiw si President Bongbong Marcos at ibigay kay Sara Duterte ang presidency. Ano kayo, hilo? May isang statement si Sara Duterte na kung talagang titingnan ninyo, kung ano na lang ang masabi niya. Basta makapanira lang siya. Ito po yung tungkol sa San Juanico Bridge. Banat ba naman ni Sara? Alam nyo ba kung gaano kahaba ang San Juanico Bridge? Sobrang irita ako. Paano naging tourist spot ang isang 2.6 kilometers na bridge? Ano iisipin ninyo sa pahayag na to ni Sara Duterte? Wala na lang masabi? Kahit anong issue na lang? Lalagyan niya ng issue para mapag-usapan, para ipanira na naman kay President Bongbong Marcos. Sabi nga dito, the San Juanico Bridge, connecting the islands of Leyte and Samar in the Philippines, offers significant tourism benefits both directly and indirectly. In essence, the San Juanico Bridge is not just a critical infrastructure for transport, but also a powerful magnet for tourism, contributing significantly to the economy and development of the Eastern Visayas region. Ito, alam ko sa history, pinag-aralan itong San Juanico Bridge na to O siguro absent si Sara Duterte nung tinuro sa eskwelahan niya, no? At syempre, hindi mawawala sa mga speeches niya sa mga bansang pinuntahan niya. Saan na ba siya nagpunta lately? Sa The Hague? Sa Malaysia? Ngayon sa Australia? At hindi mawawala sa mga speeches ni Sara Duterte na politically motivated ang pagkakahuli kay former president. Dahil siyempre, as usual, sasabihin niya, it is clearly politically motivated. Sagot tuloy ng isang netizen, ganon. Parang sirang plaka sa paulit-ulit na palusot. Pag kayo ang nasa poder, lahat ng kalaban ninyo, kriminal. Pero kapag kayo na ang hinahabol ng batas, biglang politically motivated, lahat na lang palusot, lahat na lang excuse. Hindi ito chismis, hindi ito intriga. May ICC warrant. Hindi yan ini-issue basta-basta. May batayan, may ebidensya, may mga inosenteng buhay ang nawala. Hindi politika ang rason kung bakit libo-libong inosente ang pinatay. At hindi rin politika ang dahilan kung bakit gusto ng hustisya ng sagot. Kung wala kayong kasalanan, harapin ninyo. Pero kung puro pa-victim lang ang kaya ninyo, malinaw. Guilty ang konsensya. At yan po talaga, kitang-kita natin sa mga galawan ni Sara Duterte.
na lagi kong sinasabi, i-acquit man ng 18 senador si Sara Duterte sa impeachment trial. Hindi na po maaalis sa isipan ng taong bayan na si Sara Duterte ay guilty beyond reasonable doubt. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.